Ang uri ng mantika na ginagamit araw-araw ay may direktang epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang uri ng mantika na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat, pagtaas ng kolesterol, at panganib ng atake sa puso. Ngunit may mga mantika rin na napatunayang nakatutulong sa pagpapanatili ng malusog na daluyan ng dugo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na uri ng mantikang dapat iwasan at 4 na uri na makabubuti sa kalusugan ng puso. Batay sa datos mula sa mga kilalang publikasyong medikal, ang mantika ng baboy o lard ay karaniwang ginagamit sa tradisyonal na pagluluto sa maraming bahagi ng Asya at Latin America. Ito ay likas na produkto mula sa taba ng baboy at karaniwang ginagamit sa pagprito at paggawa ng tinapay dahil sa kakayahan nitong magbigay ng malutong na texture at malinamnam na lasa. Gayunpaman, mula sa pananaw medikal, ang lard ay mataas sa saturated fat, na may matibay na ugnayan sa pagtaas ng low-density lipoprotein, LDL cholesterol, ang uri ng kolesterol na nauugnay sa pagbabara ng mga ugat. Ayon sa American Heart Association AHA, ang sobrang pagkonsumo ng saturated fat ay nagdudulot ng pagtaas ng LDL cholesterol sa dugo, na isang pangunahing salik ng atherosclerosis, ang kondisyon kung saan namumuo ang taba at plake sa dingding ng mga arterya. Ang prosesong ito ay nagpapaliit sa daluyan ng dugo at nagpapataas ng panganib ng coronary artery disease CAD, atake sa puso, at stroke. Inirekomenda ng AHA 2019 na ang saturated fat ay hindi dapat lumampas sa 5% hanggang 6% ng kabuuang caloric intake sa mga taong may mataas na panganib ng sakit sa puso. Isang mahalagang sanggunian ay ang Framingham Heart Study, isang long-term cohort study mula sa Estados Unidos na sinimulan noong 1948 na nagpakita ng malinaw na kaugnayan sa pagitan ng mataas na konsumo ng saturated fat at insidente ng coronary heart disease sa matatanda. Bukod dito, isang systematic review na inilathala sa British Medical Journal BMJ noong 2020 ay nag-analisa ng higit sa 15 randomized controlled trials at nagtapos na ang pagbabawas ng saturated fat ay humahantong sa mas mababang panganib ng cardiovascular events, lalo na sa populasyong higit sa 60 taong gulang. Ang lard ay may 39 to 45% saturated fat, depende sa paraan ng paghanda. Sa paghahambing, ito ay higit pa kaysa sa olive oil na may lamang humigit kumulang 14% to saturated fat. Ang pagkakaibang ito ay may malaking implikasyon sa lipid profile ng katawan. Kapag ang isang individual ay regular na gumagamit ng lard bilang pangunahing mantika sa pagluluto, maaring tumaas ang LDL habang bumababa ang HDL, high-density lipoprotein cholesterol, na itinuturing na good cholesterol sa proteksyon laban sa sakit sa puso. Bagamat may ilang pag-aaral na nagsasaad na ang natural na saturated fat mula sa hayop ay maaaring hindi kasing peligroso kung ito ay bahagi ng isang balanseng dieta. Ang konsensus sa mga pangunahing organisasyong medikal tulad ng World Health Organization WHO, 2018 at European Society of Cardiology ESC 2021 ay malinaw ang mga matatanda, lalo na ang may kasaysayan ng hypertension, diabetes, o mataas na kolesterol, ay dapat umiwas sa mantikang may mataas na saturated fat, gaya ng lard. Sa konklusyon, habang ang lard ay maaaring bahagi ng ilang tradisyon sa pagluluto, ang madalas na paggamit nito ay hindi inirerekomenda para sa mga taong higit sa 60 taong gulang na may layuning mapanatili ang kalusugan ng puso. Mas mainam na pumili ng mga mantikang may mas mataas na unsaturated fat at mas mababang saturated content
upang mapanatili ang balanse sa lipid profile at mabawasan ang panganib ng cardiovascular disease. Ang palm oil ay isa sa mga pinakamalawak na ginagamit na uri ng mantika sa buong mundo, lalo na sa mga produktong na proseso gaya ng instant noodles, margarine, baked goods, at ready-to-eat snacks. Ito ay mula sa bunga ng oil palm Elaeis guineensis at kilala sa pagiging mura, madaling iimbak, at matagal mapanis. Ngunit sa kabila ng praktikal nitong mga katangian, ang palm oil ay matagal nang sinusuri kaugnay ng epekto nito sa kalusugan ng puso lalo na sa mga matatanda. Ang pangunahing issue sa palm oil ay ang mataas nitong nilalaman ng saturated fat, partikular ang palmitic acid na bumubuo ng humigit kumulang 44% ng komposisyon ng mantikang ito. Ayon sa World Health Organization WHO, 2018, ang labis na pagkonsumo ng saturated fat, kabilang ang galing sa palm oil, ay may matibay na ugnayan sa pagtaas ng LDL cholesterol sa dugo, na isang kilalang risk factor para sa coronary heart disease. Idinagdag din ng WHO na ang pagbabawas ng saturated fat at pagpapalit nito ng unsaturated fats ay makabuluhang nakabababa ng panganib ng cardiovascular events. Sa isang 2015 clinical study na isinagawa ng National University of Singapore, inihambing ang epekto ng palm oil sa olive oil at rice bran oil sa mga matatandang may borderline hyperlipidemia. Lumabas sa resulta na ang palm oil ay nagdudulot ng makabuluhang pagtaas ng LDL cholesterol kumpara sa dalawang alternatibong mantika. Bukod dito, nabanggit din ng mga mananaliksik na ang oxidative stability ng palm oil ay maaaring bumaba kapag ito ay paulit-ulit na pinainit, isang pangkaraniwang gawi sa pagluluto na nagdudulot ng formation ng pro-inflammatory compounds. Sa parehong linya, ang Journal of Nutrition and Metabolism ay naglathala ng isang meta-analysis noong 2017 na nagsuri sa 21 interventional studies. Natuklasan nila na ang palm oil ay may mas malaking epekto sa pagtaas ng LDL cholesterol kumpara sa mga langis na mataas sa unsaturated fats tulad ng canola at sunflower oil. Bagamat may mga pag-aaral na nagpapakita ng neutral effect ng palm oil kung bahagi ito ng balanseng dieta, karamihan sa mga ito ay isinagawa sa mas batang populasyon at hindi partikular sa mga matatanda. Isa rin sa mga pangunahing alalahanin ay ang stability ng palm oil sa mataas na temperatura. Ayon sa European Food Safety Authority EFSA 2016, ang palm oil na pinainit sa mataas na temperatura halimbawa sa pagprito ay maaaring maglabas ng glycidyl fatty acid esters GE, isang compound na ikinokonekta sa genotoxicity at cancer risk sa animal studies. Bagamat hindi pa tiyak ang epekto nito sa tao, ang posibilidad ng long-term vascular damage sa mga matatandang may mahinang antioxidant defense ay hindi maaaring balewalain. Sa kontekstong ito, ang palm oil ay hindi ganap na masama. Ngunit ang labis at regular na pagkonsumo, lalo na kapag ginagamit sa paulit-ulit na pagluluto sa mataas na init, ay may malinaw na ugnayan sa mas mataas na panganib ng cardiovascular disease. Para sa mga individual na higit sa 60 taong gulang, na kadalasang may kasamang comorbidities gaya ng hypertension, diabetes, o dyslipidemia, ang pag-iwas o paghihigpit sa paggamit ng palm oil ay isang praktikal na hakbang para sa kalusugan ng puso. Mas mainam na piliin ang mga mantikang may mas mababang saturated fat at mas mataas sa monounsaturated o polyunsaturated fats. Ang ganitong uri ng dietary substitution ay suportado ng mga internasyonal na rekomendasyon
mula sa American College of Cardiology ACC at European Society of Cardiology ESC 2021 bilang bahagi ng preventive cardiology sa mga senior adults. Ang hydrogenated oil, na kilala rin bilang trans fat, ay isang uri ng mantika na artipisyal na binago sa proseso ng hydrogenation upang mapahaba ang shelf life at mapatatag ang texture ng mga produktong pagkain. Karaniwang ginagamit ito sa margarine, baked goods gaya ng crackers at donuts, at maraming uri ng processed food. Sa kabila ng pagiging matipid at praktikal sa industriya ng pagkain, ang trans fat ay kinikilala ngayon bilang isa sa mga pinakamapanganib na uri ng taba para sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga matatanda. Sa proseso ng hydrogenation, ang mga unsaturated fats mula sa langis ng gulay ay pinapasok ng hydrogen upang maging solid sa temperatura ng kwarto. Sa kasamaang palad, nagkakaroon ito ng trans isomers, isang uri ng fat molecule na hindi natural sa katawan at may negatibong epekto sa lipid metabolism. Ayon sa World Health Organization WHO 2018, ang pagkonsumo ng trans fat ay responsable sa mahigit 500,000 kaso ng kamatayan kada taon dulot ng coronary heart disease. Dahil dito, tinukoy ng WHO ang eliminasyon ng trans fat sa global food supply bilang isang public health priority. Isang malawakang pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine Mozaffarian et al. 2006 ay nagsuri sa ugnayan ng trans fat at panganib ng coronary heart disease. Ayon sa resulta, ang bawat 2% ng kabuuang calorie intake mula sa trans fat ay kaugnay ng 23% na pagtaas ng panganib ng sakit sa puso. Sa mga matatandang may umiiral na atherosclerosis o dyslipidemia, ang epekto ng trans fat ay mas malala dahil pinapabilis nito ang endothelial dysfunction at systemic inflammation. Bukod sa pagtaas ng LDL cholesterol, ang trans fat ay may natatanging epekto ng pagbaba ng HDL cholesterol, ang tinatawag na good cholesterol. Ang kombinasyong ito ay lalo pang nagpapataas ng panganib ng cardiovascular events. Sa isang clinical trial na inilathala sa Journal of Clinical Lipidology 2010, ang mga kalahok na regular na kumokonsumo ng trans fat ay nagpakita ng mas mataas na level ng C-reactive protein CRP, isang biomarker ng pamamaga sa katawan na nauugnay sa atherogenesis. Dahil sa matibay na ebidensyang ito, maraming bansa ang nagpatupad ng regulasyon upang bawasan o tuluyang alisin ang trans fat sa mga produktong pagkain. Halimbawa, simula noong 2015, ipinagbawal ng United States Food and Drug Administration (FDA) ang paggamit ng partially hydrogenated oils, ang pangunahing pinagkukunan ng industrial trans fat sa mga produktong pagkain sa Amerika. Sinundan ito ng mahigpit na patakaran mula sa European Union, Canada, Thailand, at iba pang bansa. Sa Pilipinas, unti-unti nang ipinapatupad ang regulasyon sa ilalim ng Department of Health DOH at Food and Drug Administration FDA Philippines, alinsunod sa layunin ng WHO na maging trans fat-free ang food supply sa buong mundo bago matapos ang dekada. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang trans fat ay maaari pa ring matagpuan sa ilang imported o hindi deklaradong produkto at sa mga mantikang paulit-ulit na ginagamit sa mataas na temperatura, tulad ng sa mga fast food o karinderya. Kapag ang mga langis ay pinainit ng paulit-ulit, maaaring magkaroon ng secondary trans fat formation, lalo na sa deep frying. Para sa mga taong higit sa 6 na taong gulang, ang pag-iwas sa trans fat ay isang pangunahing hakbang sa preventive cardiology. Inirerekomenda ng American Heart Association 2021 at European Society of Cardiology 2021
na ang kabuuang konsumo ng trans fat ay dapat mas mababa sa 1% ng kabuuang enerhiya kada araw na halos katumbas lamang ng 2 gramo ng trans fat sa isang 2,000-calorie diet. Sa buod, ang hydrogenated oils at trans fats ay walang ligtas na antas ng konsumo, lalo na sa mga matatanda. Ang pagbabasa ng food labels, pag-iwas sa processed snacks, at pagpili ng natural, unrefined oils ay mahalagang hakbang upang mabawasan ang panganib ng cardiovascular disease at mapanatili ang kalusugan ng puso sa katandaan. Ang muling paggamit ng mantika o reused cooking oil ay isang karaniwang gawi sa maraming sambahayan at kainan, lalo na kung nais makatipid sa gastos. Gayunpaman, mula sa pananaw ng agham pangkalusugan, ang paulit-ulit na pag-init ng mantika ay may seryosong epekto sa cardiovascular health, partikular sa mga matatandang edad, 60 pataas. Sa bawat ulit ng paggamit, ang mantika ay nagkakaroon ng mga chemical na byproduct na maaaring makasama sa daluyan ng dugo at makapagdulot ng oxidative stress sa katawan. Sa tuwing ang mantika ay pinapainit sa mataas na temperatura, lalo na sa deep frying, nangyayari ang proseso ng thermal oxidation. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Indian Institute of Toxicology Research 2017, ang paulit-ulit na paggamit ng oil ay humahantong sa pagkakabuo ng trans fats, polymeric compounds, at mga aldehydes, mga substansiyang may negatibong epekto sa liver at sa blood vessels. Ang mga oxidized compounds na ito ay may kakayahang pumasok sa daluyan ng dugo at makairita sa endothelial lining ng mga ugat, na isang kritikal na salik sa pagbuo ng atherosclerosis. Sa isang animal model study na inilathala sa Food and Chemical Toxicology Journal 2016, ang mga daga na pinakain ng reused oil sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng pagtaas ng systolic blood pressure, pagkasira ng vascular structure, at mas mataas na level ng low-density lipoprotein LDL cholesterol. Ayon sa mga mananaliksik, ang ganitong epekto ay maaaring i-translate sa tao, lalo na sa mga may mahinang cardiovascular reserve, gaya ng mga senior adult. Bukod pa rito, ang mga byproduct ng paulit-ulit na mantika ay may pro-inflammatory properties na maaaring magpalala sa mga umiiral ng kondisyon tulad ng hypertension, type 2 diabetes, at metabolic syndrome, mga kondisyon na laganap sa populasyong edad 60 pataas. Isang mahalagang sanggunian ay ang pag-aaral ng University Putra Malaysia 2014, kung saan napag-alaman na ang reused palm oil ay may kaugnayan sa pagtaas ng biomarkers ng oxidative stress sa atay at puso ng mga test subjects. Sa perspektibong pangnutrisyon, ang bawat ulit ng paggamit ng mantika ay hindi lamang nakapagpapababa ng kalidad ng fatty acid profile nito, kundi pati na rin ng mga natural na antioxidant compounds gaya ng vitamin E tocopherol at polyphenols. Habang bumababa ang antas ng mga antioxidant, tumataas naman ang vulnerability ng mantika sa oxidative degradation, na siyang nagdudulot ng pagkabuo ng reactive oxygen species ROS. Ayon sa Journal of Nutritional Biochemistry 2019, ang labis na ROS sa katawan ay nauugnay sa accelerated aging ng blood vessels at mas mataas na panganib ng ischemic heart disease. Bagaman walang eksaktong bilang ng beses kung kailan ligtas pang gamitin ang mantika, ipinapayo ng mga eksperto na hangga't nagbabago na ang kulay, amoy, o lapot ng mantika, ito ay senyales na hindi na ito ligtas gamitin. Ang American Dietetic Association ay nagre-rekomenda na ang oil para sa deep frying ay huwag gamitin ng higit sa 3 ulit
at ito ay dapat salain at itago sa malamig, madilim na lugar kung muling gagamitin. Para sa mga matatanda na mas sensitibo sa mga pagbabago sa cardiovascular system, ang simpleng gawin ng paggamit ng lumang mantika ay maaaring magpalala sa panganib ng stroke o atake sa puso. Sa halip na muling initin ang lumang mantika, mas mainam ang paggamit ng fresh oil sa tamang dami at pagpili ng mantikang may mataas na thermal stability gaya ng canola, avocado, o olive oil. Sa buod, ang reused cooking oil ay hindi lamang issue ng kalinisan o panlasa, kundi isang seryosong banta sa kalusugan ng puso. Ang pagpili ng sariwa at mas ligtas na mantika ay isang mahalagang hakbang para sa mga senior adults upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo at maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring ikapahamak. Ang extra virgin olive oil EVOO ay matagal nang kinikilala bilang isa sa pinakamainam na uri ng mantika para sa kalusugan ng puso. Galing ito sa unang pisil ng bunga ng olibo, walang halong kemikal, at hindi dumaan sa matinding proseso ng pagdalisay. Bukod sa taglay nitong masustansyang profile ng fatty acids, ang EVOO ay mayaman din sa polyphenols, antioxidants, at bioactive compounds na may proteksyong cardiovascular. Sa mga individual na higit sa 62 taong gulang, ang regular na paggamit ng EVO ay inuugnay sa mas mababang panganib ng sakit sa puso, stroke, at cognitive decline. Ang pinakakilalang ebidensyang sumusuporta sa benepisyo ng EVOO ay ang PREDIMED Study Prevention con Dieta Mediterranea, isang large-scale randomized controlled trial na isinagawa sa Spain at inilathala sa New England Journal of Medicine 2013. Sa pag-aaral na ito, mahigit 7,400 matatanda na may mataas na panganib ng cardiovascular disease ang pinasunod sa Mediterranean diet sa loob ng halos 5 taon. Ang isang grupo ay binigyan ng hindi bababa sa 50 ml ng EVOO bawat araw. Lumabas sa resulta na ang grupong gumagamit ng EVOO ay nagkaroon ng 30% na mas mababang incidence ng major cardiovascular events, kabilang ang myocardial infarction, stroke, at cardiovascular death. Ang EVOO ay mataas sa monounsaturated fatty acids, MUFA, partikular ang oleic acid na kilala sa kakayahang pababain ang LDL cholesterol habang pinananatili o bahagyang pinapataas ang HDL cholesterol. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, 2015, ang MUFA mula sa olive oil ay mas epektibo sa pagpapababa ng atherogenic lipid profile kumpara sa saturated fat at trans fat. Ang MUFA ay may positibong epekto rin sa insulin sensitivity at endothelial function, dalawang mahahalagang salik sa cardiovascular health ng mga senior adult. Bukod sa lipid-lowering effects, ang EVOO ay may anti-inflammatory properties. Ang polyphenol compound na oleocanthal na natural na matatagpuan sa EVOO ay may katulad na epekto sa ibuprofen pagdating sa pagpigil sa inflammatory pathways. Ayon sa Journal of Nutritional Biochemistry 2014, sa mas matatanda, ang chronic low-grade inflammation ay nauugnay sa atherosclerosis, cognitive decline, at metabolic syndrome, kaya't ang EVOO ay may potensyal na gampanan ang papel sa healthy aging. Isang observational study mula sa France 3-City Study, 2009, ay nagpakita rin ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng regular na konsumo ng EVOO at mas mababang insidente ng stroke sa mga matatanda. Sa halos 7,025 participants na edad 65 pataas, napag-alaman na ang mga gumagamit ng EVOO sa pagluluto at bilang salad dressing ay may 41% na mas mababang risk ng stroke kumpara sa mga hindi gumagamit nito.
Ang epekto ay nanatili kahit isinasaalang-alang ang iba pang salik tulad ng edad, antas ng pisikal na aktibidad, at medikal na kasaysayan. Mahalaga rin ang kalidad ng olive oil. Ang extra virgin na label ay nangangahulugang mababa ang level ng acid, mas mababa sa 0.8% at mataas ang retention ng antioxidants. Hindi lahat ng olive oil sa merkado ay kwalipikado bilang extra virgin. Kaya't mahalaga ang pagbasa ng label at pagpili ng mga produkto na nakaselyo at galing sa mapagkakatiwalaang tagagawa. Ayon sa International Olive Council, ang EVOO ay dapat iimbak sa madilim na bote at ilayo sa init upang mapanatili ang kalidad nito. Sa kabuuan, ang EVOO ay hindi lamang isang pampalasa sa pagkain kundi isang functional food na napatunayan ng agham na may positibong epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa matatanda. Ang pagsasama ng EVOO bilang pangunahing mantika sa araw-araw na pagkain kapalit ng saturated fat, gaya ng butter or lard, ay isang praktikal at epektibong hakbang upang mapababa ang panganib ng cardiovascular disease at mapanatili ang kalusugan sa katandaan. Ang avocado oil ay isang uri ng mantika na nakuha mula sa laman ng abokado, hindi sa buto, at kilala sa taglay nitong mataas na kalidad ng taba, antioxidant, at micronutrients. Isa ito sa mga langis na may mataas na monounsaturated fat content, particular ang oleic acid, na may positibong epekto sa lipid profile, blood pressure, at overall vascular health. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ang regular na paggamit ng avocado oil ay maaring magbigay ng proteksyon laban sa sakit sa puso at metabolic syndrome. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at cardiology. Ayon sa Journal of the American Heart Association 2015, ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa oleic acid mula sa mga halaman tulad ng avocado oil ay nauugnay sa makabuluhang pagbaba ng LDL cholesterol at pagtaas ng HDL cholesterol. Sa isang crossover clinical trial sa 45 adultong may sobrang timbang, ang pagpapalit ng saturated fat sa dieta ng avocado oil ay nagresulta sa 13% pagbaba ng LDL cholesterol sa loob lamang ng 10 linggo. Ang ganitong epekto ay mahalaga, lalo na sa mga senior adult na may kasaysayan ng hypercholesterolemia o hypertension. Bukod sa lipid-lowering effects, ang avocado oil ay may anti-inflammatory at antioxidant properties. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Food Science and Nutrition Journal 2019, ang avocado oil ay may mataas na level ng vitamin E tocopherol, phytosterols, at carotenoids gaya ng lutein na hindi lamang nakatutulong sa kalusugan ng puso, kundi pati na rin sa proteksyon ng retina at utak. Sa mga matatanda, kung saan ang oxidative stress at pamamaga ay mga pangunahing salik sa pagtanda ng ugat at organo. Ang pagkakaroon ng mga natural na antioxidant mula sa pagkain ay mahalaga. Isang mahalagang aspeto rin ng avocado oil ay ang mataas nitong smoke point na umaabot hanggang 249 degrees. Dahil dito, ligtas itong gamitin sa sautéing, roasting, at kahit deep frying nang hindi agad bumubuo ng harmful compounds. Ang mataas na thermal stability ng avocado oil ay nangangahulugang mas kaunti ang nabubuong oxidized lipids sa panahon ng pagluluto, isang malaking bentahe kung ikukumpara sa ibang mantika na madaling masira sa init gaya ng flaxseed o sesame oil. Sa isang comparative study ng University of Guelph, Canada 2020, pinatunayang ang avocado oil ay hindi lamang may kaparehong fatty acid profile ng olive oil, kundi mayroon ding mas mataas na absorption rate ng nutrients, gaya ng lycopene at beta-carotene mula sa gulay kapag ginagamit ito sa salad
o pagluluto. Ang ganitong epekto ay mahalaga sa mga matatanda na kadalasang may pagbaba ng efficiency sa nutrient absorption at metabolism. Gayun din, isang preclinical study mula sa Universidad Nacional Autónoma de Mexico 2014 ay nagpakita na ang supplementation ng avocado oil sa mga animal models na may metabolic syndrome ay humantong sa pagbaba ng systolic blood pressure, mas mababang insulin resistance, at pinahusay na endothelium-dependent vasodilation. Bagamat hindi pa ito lubusang na-translate sa human clinical trials, ang mekanismo ng benepisyo ay biologically plausible sa populasyong may edad. Mahalaga ring tandaan na ang avocado oil ay halos walang lasa at amoy, kaya't ito ay madaling isama sa iba't ibang uri ng pagkain. Maaari itong gamitin sa salad dressing, pagprito ng isda o gulay, o bilang kapalit ng butter sa mga simpleng recipe. Sa kabuuan, ang avocado oil ay isang versatile at nutrient-dense na mantika na maaaring maghatid ng benepisyo sa cardiovascular health, cognitive function, at metabolic balance lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas. Sa konteksto ng preventive nutrition, ang paglipat mula sa saturated fat tungo sa mga mantikang tulad ng avocado oil ay isang evidence-based strategy upang suportahan ang malusog na pagtanda. Ang flaxseed oil, na kilala rin bilang linseed oil, ay isang uri ng mantika na nakuha mula sa buto ng flax plant Linum usitatissimum. Isa ito sa mga pinakakilalang plant-based sources ng omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid ALA, isang essential fatty acid na hindi kayang gawin ng katawan at kailangang makuha sa pamamagitan ng pagkain. Para sa mga individual na higit sa 60 taong gulang, ang flaxseed oil ay may mga katangiang makatutulong sa pagsasaayos ng lipid profile, pagbawas ng pamamaga, at proteksyon sa cardiovascular system, ayon sa mga pag-aaral sa clinical nutrition. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang ala mula sa flaxseed ay may potensyal na gawing EPA, eicosapentaenoic acid at DHA, docosahexaenoic acid sa katawan, bagaman limitado at parehong kilala sa kanilang papel sa kalusugan ng puso. Sa isang meta-analysis ng 27 randomized controlled trials na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2012, ang suplementasyon ng ALA mula sa flaxseed oil ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba ng LDL cholesterol at serum triglycerides na parehong pangunahing salik sa panganib ng coronary artery disease. Bukod sa epekto sa lipid profile, may papel rin ang flaxseed oil sa pagpigil sa thrombosis o pagbabara ng ugat dulot ng pamumuo ng dugo. Sa isang pag-aaral mula sa Nutrition Research 2015, ang mga matatandang may metabolic syndrome na binigyan ng 10 ml flaxseed oil bawat araw sa loob ng 12 linggo ay nagpakita ng pagbaba sa platelet aggregation, isang mahalagang hakbang sa pagbawas ng panganib ng stroke at myocardial infarction. Ang antithrombotic effect na ito ay may uugnay sa kakayahan ng omega-3 fatty acids na bawasan ang viscosity ng dugo at pahupain ang inflammatory response. Ang flaxseed oil ay may natural na taglay na lignan precursors na gumaganap bilang phytoestrogens at may antioxidant at anti-inflammatory properties. Bagamat mas mataas ang lignan content ng buong flaxseed kaysa sa oil, ang flaxseed oil pa rin ay naglalaman ng mga compound na maaaring makatulong sa hormonal balance at arterial integrity, lalo na sa mga postmenopausal women. Ayon sa Journal of Oleoscience 2018, ang pagkonsumo ng flaxseed oil ay nagpapababa ng oxidative markers at nagpapahusay sa vascular elasticity
ng mga matatandang kalahok sa kanilang clinical trial. Gayunpaman, may ilang bagay na dapat isaalang-alang sa paggamit ng flaxseed oil. Dahil ito ay mataas sa polyunsaturated fats, ito ay mas madaling masira sa init at liwanag. Ang flaxseed oil ay hindi inirerekomenda para sa high-temperature cooking gaya ng deep frying or sautéing. Sa halip, ito ay pinakaangkop sa salad dressings, smoothies, o direktang supplementation upang mapanatili ang integridad ng omega-3 content. Inirerekomenda ng mga eksperto na ito ay itago sa refrigerator sa loob ng dark bottle upang maiwasan ang oxidation. Sa isang nutritional comparison study mula sa University of Manitoba, Canada 2020, ipinakita na ang flaxseed oil ay may 3 beses na mas mataas na ALA content kaysa sa soybean o canola oil. Ginagawa itong isang superior plant-based omega-3 source para sa mga vegetarian at sa mga matatandang may dietary restriction sa isda. Sa mga senior adults na hindi nakakakonsumo ng sapat na oily fish tulad ng salmon or sardines, ang flaxseed oil ay isang mabisang alternatibo upang makamit ang omega-3 requirements. Sa buod, ang flaxseed oil ay isang functional oil na may matibay na batayang pang-agham pagdating sa proteksyon ng puso at pagsuporta sa anti-inflammatory function ng katawan. Para sa mga higit sa 60 taong gulang, ang pagsasama ng flaxseed oil sa araw-araw na pagkain ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng kolesterol, pagbawas ng risk ng stroke, at pagpapanatili ng elasticity ng ugat. Basta't ito ay gagamitin sa tamang paraan at naaayon sa kabuuang balanse ng dieta. Ang canola oil ay isa sa mga pinakaginagamit na uri ng mantika sa buong mundo at may reputasyon bilang isang heart-healthy na opsyon para sa pagluluto. Galing ito sa binhi ng genetically improved variety ng rapeseed brassica, napus, at kilala sa neutral na lasa, mataas na smoke point, at mababa sa saturated fat. Para sa mga taong nasa edad 60 pataas, ang canola oil ay maaaring maging praktikal at epektibong bahagi ng isang dieta na naglalayong pababain ang panganib ng cardiovascular disease ayon sa maraming clinical at epidemiological studies. Sa komposisyon, ang canola oil ay binubuo ng humigit kumulang 62% monounsaturated fat, 32% polyunsaturated fat omega-3 at omega-6, at mababa sa 7% saturated fat, mas mababa pa kaysa sa olive oil. Ang balanseng fatty acid profile na ito ay itinuturing na ideal para sa pagpapanatili ng malusog na lipid levels, ayon sa American Heart Association AHA. 2019, ang organisasyon ay nagre-rekomenda ng paggamit ng oils na may mataas sa unsaturated fats, kapalit ng saturated fats, upang mapababa ang LDL cholesterol. Isang randomized controlled trial na tinawag na Canola Oil Multi-Center Intervention Trial COMMIT 2013 ay nagsuri sa epekto ng canola oil sa mga taong may central obesity at dyslipidemia. Sa loob ng 30 araw, ang mga kalahok na sumunod sa dieta na gumagamit ng canola oil ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba sa LDL cholesterol, 7.4%, at pagbaba sa ApoB, apolipoprotein B, isang pangunahing carrier ng atherogenic lipoproteins. Ang resulta ay nagpapakita na ang canola oil ay may direktang positibong epekto sa cardiovascular biomarkers. Bukod sa lipid-lowering effect, ang canola oil ay may natural na taglay na plant sterols at alpha-linolenic acid ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid na may anti-inflammatory properties. Ayon sa British Journal of Nutrition 2015, ang regular na paggamit ng canola oil ay nauugnay sa pagbaba ng C-reactive protein CRP at iba pang markers ng systemic inflammation.
na isang pangunahing salik sa pagbuo ng atherosclerosis sa matatanda. Ang mga resultang ito ay mahalaga sa populasyong senior na may mas mataas na baseline risk para sa chronic vascular inflammation. Ang isa pang benepisyo ng canola oil ay ang mataas na thermal stability na ginagawa itong angkop para sa iba't ibang uri ng pagluluto mula sautéing at stir-frying hanggang baking. Ang smoke point ng refined canola oil ay umaabot sa 400°C tons 4 seeds. Kaya't hindi ito madaling masira sa init kumpara sa ibang plant oils. Sa isang comparative kitchen study na isinagawa ng University of Saskatchewan 2016, ipinakita na ang canola oil ay may mas mababang formation ng polar compounds pagkatapos ng paulit-ulit na paggamit. Kumpara sa soybean at corn oil, mahalaga ring isaalang-alang ang availability at presyo. Ang canola oil ay accessible at abot kaya't practical itong alternatibo para sa mga senior adult na nais magpalit ng mantika, ngunit may limitasyon sa budget. Gayunpaman, mainam na pumili ng refined, cold-pressed o expeller-pressed varieties upang matiyak ang kalidad at nutritional value. Sa kabila ng mga benepisyo, may ilang kontrobersya sa nakaraan kaugnay ng pinagmulan ng canola oil mula sa rapeseed plant, na likas na may mataas na erucic acid. Ngunit ayon sa mga pagsusuri ng U.S. Food and Drug Administration (FDA) at European Food Safety Authority (EFSA), ang modernong canola oil ay may napakababang erucic acid content, mas mababa sa 2%, na itinuturing na ligtas para sa regular na pagkain. Ang mga genetically improved varieties ay subject sa mahigpit na regulasyon sa food safety sa buong mundo. Sa kabuuan, ang canola oil ay isang versatile, ligtas, at clinically validated na mantika na maaaring makatulong sa pagbaba ng LDL cholesterol, inflammation, at cardiovascular risk sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang paggamit nito bilang kapalit ng saturated fats ay sinusuportahan ng malawak na basehan ng siyentipikong ebidensya at dapat isaalang-alang bilang bahagi ng isang pangmatagalang diskarte sa malusog na pagtanda. Ang uri ng mantikang ginagamit sa araw-araw ay may malaking epekto sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Gaya ng ating natalakay, may mga mantikang may mataas na saturated o trans fats na maaaring magdulot ng pagbabara sa ugat at pagtaas ng panganib ng stroke at atake sa puso. Kabilang dito ang mantika ng baboy, palm oil, hydrogenated oil, at mantikang paulit-ulit na pinainit. Sa kabilang banda, may mga uri rin ng mantika na may malinaw na benepisyo sa kalusugan ng cardiovascular system. Ang extra virgin olive oil, avocado oil, flaxseed oil, at canola oil ay may mataas na antas ng unsaturated fats at natural antioxidants na makatutulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol, pagpigil sa pamamaga, at pagsuporta sa elastisidad ng ugat. Ang pagpili ng tamang mantika ay hindi lamang usapin ng panlasa, ito ay bahagi ng matalinong pag-aalaga sa sarili sa pagtanda. Kung ikaw ay may kasaysayan ng alta presyon, mataas na kolesterol, o sakit sa puso, mainam na kumonsulta sa iyong doktor o rehistradong dietitian bago gumawa ng malalaking pagbabago sa dieta. Ang simpleng pagpapalit ng uri ng mantika ay maaring magdulot ng makabuluhang benepisyo sa iyong pangmatagalang kalusugan. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, ay click ang like at isi-share ito sa mga kaibigan at kamag-anak. Mag-comment ng heart first sa ibaba kung nais mong ituloy ang healthy aging journey.
At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang edukasyong pangkalusugan para sa senior adults. Maraming salamat sa panonood. Ingatan ng puso, ito ang sentro ng bawat malusog na taon sa ating pagtanda.